Ayan po, at bago ko po pupuntahan na itapik itong si Lacson at saka itong si Soto at dito rin sa mga ibang politiko, ay nais ko po munang unahin itong sinapit na karma nitong mga nagtraidor sa kalingap, lalo na po rito kay Erica, Beyonce at saka itong Dr. Love. Ito po yung ito po yung sinasabi ko. Hindi pa po ako makagit over dito sa mga animal na ito. Sana talaga nagigigil ako eh. Ngayon, ano po ba yung karmang inabot nitong tatlong ito? Hindi lamang po tatlo, kasi kasama pa po niyan yung nanay at tatay ni Beyonce. At saka yung nanay din at kapatid nitong si Burikat na Erica. Ano? Ganito po yan. Ito po yung sinasabi ko na siguro kung mayroon man kayong inayawan tapos natulungan naman kayo, di sana nanahimik na lang kayo. Yun ang po ang ibig ko sabihin. Kasi unang-una, pag nagsalita pa po kayo, bias na po yan. Pag nagsalita pa po kayo dyan, ibabalik lang din po sa inyo, lalo na't nasubaybayan kayo ng mga netizen noong kayo ay nagmula pa sa pagiging hampas lupa at patay gutom, na lalo na itong Erica na ito na kumakain na lang ng tae ng baboy. Ayan. Ang ibig ko sabihin dito, kasi nga, kaya ito nadamay na itong Erica na ito kasi sumausaw ang gaga. At kung ano-ano yung pinus. Samantalang, ang totoo po niyan, sinabi ko na po yan na ang talagang dahilan dyan, yung sponsor na yung si John A, nagsabi sa kanya, huwag ka nang magpa-vlog sa kalingap at maging pribado na lang at ako ang magpapatayo ng bahay mo. At babawiin ko yung kalahating milyon na ibinigay ko na kay Rab. Sabing ganyan. At siyempre, tanga na lang yung tao na hindi makagets doon. Pinatayuan ka ng bahay nang hindi mo naman kaano-ano. Anong ibig sabihin nun? Anong kapalit nun? Natural yung bilat mo. Okay? Kalukuhan yun, na walang kapalit yun. Kung sana, hindi ka nagpawakwak kay John A, maganda pa sana ang porma ng bilat mo. Wala, pati nga yung ilong mo, laspag na eh. Yung katawan mo, laspag na, para ka ng losyang, nakikita ko eh. Lalo't may mga TikTok ka, may mga reels laspag ka na. Anyway, pakialam ko kung maging laspag kang hayop ka. Pero ito po yung sinasabi kong karma. Kinarma na po, isa ngayon, ito pong tatlo, si Beyonce, si Erica at saka si Dr. Love, yan po yung kumpirmadong kinarma na. Dahil, ito po ay nagde-develop na dito sa dalawa, kay Beyonce at saka kay Erica, na nagkakaroon na po sila ng garapata sa kanilang mga bilat. Yan po yan. At dito naman kay Dr. Love, unti-unti na rin pong lumulubo ang bayag. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng magkamali yung aking mga alagad dito sa sinasabi ko. Kaya kung inyo pong mapapansinin yung boses ni Dr. Love, ay para nang mayroong tambol. Di ba? Parang may tambol na. Paano nga? Nagde-develop na po yung paglubo ng bayag nitong si Dr. Love. Ganon din po dito kay Kwan. Ito pong dalawa na ito, si Erica. At siguro mga next week ay maaring maramdaman na rin po ng nanay niya na unti-unti na rin pong maramdaman sila na nandyan na rin po ang garapata sa bilat nito mga ito. At sisiguraduhin ko sa inyo, yung mga garapata na yan na titira dyan sa mga bilat ninyo, dyan na
gagawa ng kanilang mga pamilya. Anong ibig sabihin? Diyan na po magkakaroon ng apo. Yung mga garapata na yan, hindi na po sila aalis dyan sa mga bilat nito. Mirese sa inyo. Malas ninyo, dahil kasi nasubaybayan ko yung kung papaanong iangat ni Kalingap Rab ang mga buhay ninyo. Nasubaybayan ko kasi, yun ang malas ninyo. Kasi kung hindi ko sana nasubaybayan yun, wala sana akong masabi rito, at wala rin sana akong rason na magpadala ng garapata na patitirahin ko dyan sa mga bilat ninyo. At ganon din dito kay Dr. Love. Wala rin sana akong karapatan or wala akong alam na yun ang pwedeng mangyari sa iyo. Oh, malas ninyo at subaybayan ko kayo eh. Yan po, yan. Ngayon, dito naman sa tatay nito, ni Beyonce, at saka dito sa Kwan, mag-uumpisa na rin po ang mabubulok ang bayag niyan. Kung si Dr. Love lulubo, yung tatay po ni Beyonce, mabubulok na ang bayag niyan. Unang-una, wala naman pakinabang dyan wala naman pakinabang ang gobyerno dyan sa tatay ni Beyonce. Tamad yan. Sugarol pa. At yan sila. Magkapadi-padi na yan sila ni Dr. Love sa sabungan. Sugarol itong Kwan. Lahat ng bisyo nandyan na kay Dr. Love. Pagiging addict. Yan. Yan ang mirese sa inyo. Kaya ikaw, Erica, aywan ko lang kung hindi aatras. Kung ikaw ay umatras doon sa Kalingap, maaari ngayon, aatras na rin sa'yo si June A. Na isa rin gago yan. Yang June A na yan, palulubuhin ko na rin ang bayag niyan. Aatras na rin yan. Butang ina, pag nasalat ba niya yung mga garapatan na naggagapangan sa bilat mo, ewan ko lang, pag hindi umatras yan, June A na yan. Isa rin yan yung ate. Yung ate ni Burikat na, kung na ito, na Erika na ito. Ang kapal mo na para mag-comment ka pa. Okay na sana eh. Wala na sana. Nakalimutan ka na. Nag-comment ka pa ng kung ano-ano pa mga noon mo pa nalaman na ganyan kaya umatras ka. Hindi yun ang dahilan ng pag-atras mo na mayroon ginawa na atraso sa iyo ang Kalingap. Pero hindi ko rin alam kung malay natin kung mayroon ginawa ito si Ido na ito. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, dito kay Beyonce at saka dito ikaw, Erica, kung mayroon kang may pakita na ginawa ni Ido sa inyo na masama, mayroon kayong prueba, ipakita nyo sa akin. At bubulukin ko rin ang utin yan. Wala akong sisinuhin dito. Maniwala kayo sa akin. Anyway, at yan lang ang masasabi ko muna. At doon po muna, ngayon ay mag-uumpisa ulit tayo na mag-parapol doon sa June Birana Vlogs. Hindi dito sa Birana Live Studio, doon sa June Birana Vlogs. Doon tayo mag-rarapol at nag-umpisa na ulit tayo. Bagamat yan ay naumpisahan ko dati, tinamad lang ako. At ngayon ay itutuloy lang natin. Actually, nasa 75 episode na po tayo. Part 75 na po tayo. Ha? So, yun po. At, ano to? Tawag dito? Tuk-tuk. Aha. Ayan. Ito po papakita ko lang ulit. Ito po yung June Birana Vlogs. Ayan, June Birana Vlogs. June Birana Vlogs. Diyan po tayo nag-umpisa na po ako kahapon na raffle ng tig 100,000 kasi medyo matagal na po na hindi ako nakapag-raffle dahil tinamad ako. At saka sabi ko nga sa inyo na busy lang ako doon sa mga kailangan kong entertainin yung mga nakapila na gustong manligaw sa akin.
At saka doon sa mga mayordoma ko, nakikita nyo naman yung mga mayordoma ko, nakapost yan sa FB ko ng June Birana. Tingnan nyo. Tingnan ninyo yung FB ko. Ayan ha. Tingnan nyo yung FB ko. Lalo na yung mga kwan ha. Ito, June Birana. Tingnan ninyo. Yan, June Birana. Ayan yung profile picture ko, di ba? Napakagwapo yung profile picture ko. Diyan, June Birana. Tingnan niyo po yan, yung mga reels ko at saka yung mga story. Ay, hindi na pala nakikita story. Yung mga reels ko lang. At diyan po ako na-busy kaya natigil ako sa pagbibigay ng raffle. Nagpa-raffle draw. So kaya, sabi nila kasi, Daddy, sabi ng ganyan, mga mayordoma ko to pero Daddy ang tawag sa akin. Sabi niya, ipasyal mo naman ako sa Spain yung sabi ng isa kasi gustong-gusto ko makarating ng Spain yun. Kaya dinala ko sa Barcelona. Ay, yung isa naman, ang gusto lang Taiwan, ang gusto lang ng isa Hong Kong, ang gusto lang ng isa Singapore, ay dinala ko sila lahat. So sabi ko, bakit hindi na lang kayo magsabay-sabay? At isa-isa pa, ay matanda na ako, biyahe ng biyahe. Kaya nga, at umalis na nga ako doon sa pinagtatrabaho ko dati na airline dahil medyo matanda na ako, kinakabahan na ako sa lipad ng lipad. Sabay-sabay lang kayo. At yung huli, sila na lang ang pinabiyahe ko at binigyan ko lang sila ng panggastos nila. Ayan. Doon ako na-busy. Saka isa dito yung mga nakapila na manliligaw ko, gustong ligawan ako. Kaya doon ako na-busy. Anyway, dito po sa akin, ito po diretsahan. Wala po akong pwedeng kampihan dito. Pero, kung nakikita ko naman na api na yung tao, ipaglalaban ko yan. Una, since nung sumabaybay ako rito kay Kalingap Rab, wala akong masabi sa batang to. Napakabait. Consistent yan, wala akong kahit na asar na yan, nararamdaman ko minsan asar na yan doon sa mga gago na mga ng babas. Alam ko asar na yan pero hindi mo pa rin makitaan ang galit talaga. Lalo na rito kay Kapiso. Pero hindi pa rin siya talagang yung galit. Pero ako nakakaramdam ng galit. Kaya itong Kapiso na ito, pag ito nag-cross ang landas namin itong Kapiso na ito, kaya doon po sa sa clutch bag ko, at saka doon sa sasakyan ko, laging mayroon po akong dalang plies. Inilalaan ko po yan dito kay Kapiso. Pag nakita ko po ito, bubunutin ko isa-isang ngipin. Pag kalalaki nakakadiri, bubunutin ko yung isa-isang ngipin yan. Isa rin traidor yan sa Kalingap. Okay, nasabi ko na po ito, pero gusto ko lang uli sabihin sa inyo. Na, dito naman po kay Bal Santos Matubang, sinabi ko naman po yan na, nako, ay hangang-hanga ko po ako dyan dati. Hangang-hanga ko. Kaya lang, one time na mayroon akong napanood sa kanya, doon sa kanyang live na ang sinasabi niya, nakulto itong KOJC, doon na po nagsimula yung pagkabuisit ko sa kanya. Kaya sabi ko dito, tutuhanan ako rito, rektahan ako rito. Pupurihin ko yung naggumagawa ng tama, pero mumurahin ko ang gumagawa ng mga katarantaduhan. Pero sa pagdating sa tulong, sabi ko nga, hinangaan ko itong Bal Santos Matubang pagdating sa tulong. Kaya nga mayroong Kalingap, siya po talaga ang founder yan nang itinutuloy lang nitong si Kalingap Rab. At ngayon nga ay mayroon na silang mahigit 250 na pabahay. At again bagamat ilang bis ko nang naulit ito, doon po sa mga makakapanood dito na mga sumusubaybay din po sa Kalingap, baka po hindi makarating kay Rab ito, i-send nyo ito sa kanya.
Kasi palagay ko napaka-importante ito na sasabihin ko, advice ko. Dahil base dito sa naobserbahan ko at nangyari na nga dito sa mga kataraidoran nitong mga animal na mga beneficiaries niya. Ito lamang at Kalinga Prab ang sasabihin ko sa iyo. Ilang bisis ko nang napatunayan sa sarili ko na akala mo kung sino itong mga sponsor na ito. Lalo na itong putang inang John A. na ito. Kung ako nga sa iyo, hindi ko sinauli yung, bago ko sinauli yung kalahating milyon na ibinigay ng John A. na yan para sa pabahay sana na Erika, kung ako lang yon, isinungal-ngal ko sa lalamunan ng animal na yan eh. Pero napakabait talaga nito si Ray Rab na ito. Ngayon, nangyari na naman dito kay Beyonce na para bang gustong kontrolin nitong mga sponsor yung may-ari ng channel. Kagaya nitong si Rab na ito. Yun yung mga napapansin ko. At dyan na rin nagsisimula ang gulo. Dyan na rin nagsisimula yung mga hinahanapan ka. Di ba? Hinahanapan ka. Isa na rin dyan yung ate ni Joy. Mabuti lang itong si Joy, hindi sayad ang ulo niyan. Yung ate niyan, di ba nag-comment yan, parang hinahanapan. Si Kalinga Prab. Ito lang, Kalinga Prab, ang masabi ko sa iyo. Kung mayroon mang mag-sponsor, lalo na sa mga pabahay, wala naman masama yung tatanggap ka ng sponsorship. Okay? Wala masama doon. Pero, huwag doon sa particular na tao. Halimbawa, kagaya ng Beyonce niyan, natambak dyan yung sponsor kay Beyonce. Kaya ang laki ng bahay ng hayop na yan, na walang utang na loob na gaga na yan. Natambak. Tapos sila na nagmamalaki. Di ba? Kaya ang pinakamaganda dyan, since na ikaw ang nagpapabahay, ikaw ang may control, ang sabihin mo lang, tatanggapin ko po yung mga gusto nyong itulong sa mga pabahay dito sa mga kababayan nating mga mahihirap, pero hindi po nakatutok lang sa iisang beneficiaries natin, kundi ang gagawin po natin, tatanggapin ko po yung mga sponsorship ninyo kung gusto ninyong tumulong talaga, pero gawin po natin na common. Ibig sabihin, nandyan lang yung budget, yung pira, at iba-budget na lang sa kung kani-kaninong gustong pabahayan. So, ang mangyayari po niyan, iisang style na lang. Iisang style, iisang sukat. Kaya tingnan mo ito. Kasi ako nang gigigil lang Imaginin mo, binabahayan mo itong ang animal na itong bataliro na ito. Ang laki-laki ng lote, ang laki-laki ng bahay. Saan ba galing yung mga animal na yung mga kanya na, kung hindi pa nga sila napabahayan, siguro baka inanod na ng dagat yan At kumakain na lang yan ng mga kung ano-ano makita nilang talaba dyan, at yung mga uod dyan Doon sa dagat, yung uod dagat, ano yun? Yun na lang kinakain nila Yang kabata ni Beyonce na yan, imagine mo naglalaba. Pinaglalaba ng nanay niya, pinapautang pa sa tindahan. Di ba? Umiiyak yun. Yun ang gusto kong iparating sa iyo para walang maghahanap ng mga sponsor. Isa pa, kagaya noon, naawa din ako. Sa totoo, naawa din ako dito kay Bal Santos Matubang na ito dahil nakita ko yun palang issue ng simento na yun pala, hiniram lang, 2 supot yata, at doon din ginamit sa bahay, sa kwarto ni Beyonce. Tapos yun pa ang inisyo nitong burikat na nanay ni Beyonce. Kaya ang ginawa nitong si Bal Santos Matubang, bumili ng 5 at siya pa nga ang nagbuhat, isinauli niya. Tingnan nyo, doon ako galit na galit sa mga putang inang mga ito.
Walang utang na loob. Kaya sabi ko nga, bagamat naasar ako dito kay Bal Santos Matubang, doon lang sa partikular na pagkakasabi niya na kulto itong mga KOJC. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko, diretsahan po ako. Wala po akong kakampihan dito, i-build up, sisiraan, wala po. Kung ano mali, mali sa akin. Ganun lamang po. At sana maintindihan ninyo. At itong mga putang inang to, mga ito, saan ba ang kanyan? Diyan, taga-Bicol din ba yan si Kapiso na yan? Walang utang na loob tong hayop nito eh. I-comment nyo nga po kung saan ang bahay niyan. Pupuntahan ko po yan at bubunutin ko po ang ngipin niyan isa-isa. Kasi ang kwan po ay nakakadiri. Parang ngipin ng kalabaw. Oh. Itong kwan ito, itong tatay ni Beyonce, wala na, nabubulok na ang bayag. Mirisi sa iyo. Itong nanay niya, mga rin next week, magbi-build up na rin yung garapata sa bilatan. Dito rin kay Beyonce, ay sayang ka. Nagpagamit ka rito kay Dr. Love. Ngayon, ano ang pwede niyong gawin para lumayas ang garapata sa inyo? Kasi sabi ko, gagawa ng pamilya yung mga garapatan yan, diyan na magkakaapo yung mga garapatan yan, diyan sa mga singit ninyo, sa mga bilat ninyo. Ano ang dapat niyong gawin? Aba, bawiin ninyo na yung kung ano-ano mga sinabi nyo dito kay sa Kalingap, lalo na dito kay Bal Santos Matubang na ito. Kasi unang-una, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung kinagagalitan ko, doon lang ako. Pero kung mayroong ginawa na mabuti, ipagtatanggol ko. Kaya pwedeng galit ako doon sa particular na sinabi niyang kulto ang KOJC, pero ipagtatanggol ko rin itong Bal Santos Matubang dito sa ginawa niyang pagbibigay sa inyo ng mga pag-angat ng kabuhayan ninyo. Kasi lahat naman kayo mga patay gutom eh. Di ba? Mga putang ina ninyo. Lalo ka na, Erika, putang ina ka, nangangamoy baboy ka hanggang ngayon. Hindi mawala-wala ang amoy baboy mo. Baboy ka pa rin hanggang ngayon. Hindi na mabubura yun. Kahit anong gawin mo. Kahit anong pa cute-cute mo dyan, baboy ka pa rin. Wasak na ang bilat mo. Ngayon pa, magkakagarapata yung bilat mo. Yari ka. Dito kay Dr. Love, lumulobo na ang bayag niyan. At isa pa yan, pagka yan ay nagkita kami itong Dr. Love na ito, patitiningin ko ang busis niyan, hindi yung parang laging parang may banda. Ano yun? Parang may tambol. Patitiningin ko na parang busis ng duwende ang busis ng gagong yan. Anyway, mahaba na po tayo. Pasadahan ko lang po muna. Itong si Tito Soto, si Soto at saka itong si Lacson. Hindi na raw po maampat-ampat yung pagtatae. Nagtae ng nagtae. Magmula pa po noong napalitan siya. Wala na. Nagtae na ng nagtae. Hanggang doon sa session. Nagdiaper na lang. Nagtae ng nagtae. Mirisi sa iyo. Kasi mga gago kayo. Lalo ikaw, Lacson. Hayop ka. Kailangan mong pagtakban sa si Romualdez na ito. Anyway, sige, at pahaba tayo ng pahaba eh. Para lang po malaman ninyo, itong si Gloria Arroyo, na itong si bullshit na ito, na noong nakulong yung gagong yan, mayroon pang nilalagay sa liig. Nagtago yan doon sa palagay-lagay ng breast dito sa liig ng itong gagong to. Akala ko, itong hayop na ito, ay kampi kay Sara Duterte ito. At talagang alam naman natin lahat na talagang close yan sila. Yung pala, bumuto ng yes para matanggal, ma-impeach si Sara. Isa pa itong bobo na Richard Gomez na ito. Bumuto rin ng yes para ma-impeach si Sara. At alam niyo po ba, lalo na dito sa mga DDS, ngayon, pag nakita nyo na ito nambudol ng DDS ito. Akala natin DDS tong hayop na ito.
Itong si Ili San Fernando. Ha? Di ba talagang siya ang daldal sa kongreso yan. Talagang akala mo DDS na DDS. Yun pala ang putang ina bumoto kay sa impeachment ni Sara. So tingnan mo, nabudol. Kaya kayong mga DDS, ha? Ito, kaya ko binanggit ito kasi paunahan tayo. Paunahan tayo. Kung sino ang unang makakita nito, tama magpagkakataon kayo, durugin nyo ng ulo nito. Buduliro ito, hayop ito. Bullshit na to. Anyway, mahaba na po tayo at yun pong gustong sumali doon sa ating sa pagbabalik ng ating raffle. Mag-subscribe po kayo rito sa John Birana Vlogs at saka ito, Birana Live Studio TV. At i-send nyo po sa Tariq Hassan Mirza yung katibayan na kayo ay nakapag-subscribe para po pagka na-send nyo, isusulat po yan ng sekretary ko at ilalagay po rito yung mga pangalan ninyo. Okay? At ngayon, mamaya lang, bago mag-alas 12 siguro ay i-upload ko yung ginawa kong pre-raffle draw. Ha? Para malaman nyo kung malay natin, baka isa sa inyo or kayo mismo dyan ay nabunot dito. Kasi nandito po, lahat po ng mga nag-send ng nag-subscribe sa dito sa Birana Live Studio at saka dito sa John Birana Vlogs, lahat po nandito ang pangalan. Hindi po nawawala yan. Kahit na natigil tayo, nandito lang po yan. At yan na nga po, ang inumpisahan ko na uli kahapon yung pag-rarapol. So, abangan nyo po. Bago po magtanghali, i-upload ko po yan doon sa John Birana Vlogs. Hindi dito ha, hindi dito, hindi dito, hindi dito. Ayan po. Grabe. Doon po sa mga bago na nag-subscribe dito sa akin. Araw-araw po pagkagising nyo, manalamin kayo. Manalamin kayo. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Sisiguraduhin ko sa inyo. Once na pinindot ninyo, subscribe. Matulog kayo, kinabukasan magsalamin kayo, titiyakin ko sa inyo, mapapansin nyo, gumaganda na kayo, gwapo pa kayo, at nandun pa yung tsansa na suswertihin kayo dahil po dito sa ginagawa kong pagpaparapol draw. Ayan lamang po at masabi ko sa lahat po ng mga subscriber ko at doon din po sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.